John chapter 4 verse 2. John 4, verse 7 to 8. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang maghigugma sa iyang isig katawo anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Amen. Praise God. Salamat sa pagbasa. Okay. May butak na atong tanan. Good morning, good morning. Siguro makita nila itong kalibot. Pumutag pa rin ba? Heart. Thanks to sponsor. Anyway, nasahid mag yung tanong, everyday It's a blessing. we have to apply, i-apply na ito ang gugma. Ayan ba? Hindi na naman sa panahon sa ginayon na ng lagman. Doon ako nag-ingon nga, Christian na daw ta, pero kung maghihapon tani, nag-celebrate yung tani. Kani siya ako lamang ka ng tawag na kuan ba? We are commemorating kung sa gid pasabot sa gugma. No? Sa doon naman ko'y lapat kaayo kung ato ang hisgutan sa about love. Amen? Because we know, 1 John 4:8, he that loveth not knoweth not God, dito, for God is love. Ang sa katao, nga wala kang ilah, pinaagi sa paghigugma, wala gihapon na. Wala nagpangugma sa iyahan, that is useless. But we know that God is love. Ano ba? So, ang application, di lamang sa panahon, sa Pebrero, nung nag-celebrar, o maoy mo kuan kung sa kuan pa ang heart tibok ba at sa tayo mo tibok hindi man kay every day, every minute, every seconds tibok man ako ang kasing-kasing kay hindi tibok na patay na sa katao. Amen ba? Diba? So kung pasabot every seconds nga nagapitik ang ato kasing-kasing nagpasabot grabe ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Ano ba? Diba? Ay tuwi ka man. Ay ang gatibok. Maliban lamang mo lang. Nakita ko naman at papatibok sa aking puso. Sabi na nakita ko kuhan, nakita ko ako ng LTO, ng region, kaya pulis, kulba. Kulbaan daw. Pero be part ni anak like so. If we are talking about love, that is a very pangkayo siya. Grabe yun kayo. Alapad na ito ang iskutan niya. Okay? So, God is love. Yun na ang pinaka-importante na application sa akong kinabuhi. Because we know He tawag ni siya yun ang first love na nag-love sa ato So there are 4 types of love based on the Bible. Ano ba? Skutan natin eh. Nga naman. Although, kabalo magkita na word, isang bata, grabe kaayo pa skuton about gugma. Gani karon mga bata palang gani karon balo na sila crush. Amen ba? Nagmay pa. Yes. Pag-edad pag mga 4 ano siguro, mga kon na ba? Kaya lagi. Kabalo na sila. Mulang magkananaon ng limo, kabalo na. Kabalo mag-ulaw, kabalo mag ano ba no? Sinasahi karong panahon na.
Okay. If we are talking about love, dun siya, doon na yung patkabahin. No? Pinaagi sa gugma. First, eros. Eros that is sensual or romantic love. Mauli ang maggugmang gurus-gurus ng isa. Amin ba? Okay ba? Mawang gugma na diin kung kausa, dili niyo ma-control. O na. That is called eros. That is sensual love. No? Natural na, doon ay matawag lust and flesh. Na naman ka sa pagpakalang sa lawas moon. Lawas nung nagugma ang pasabutan. Pero dili man na siya ginadili ang magigumay-gugma ka sa usa ka tao. Amin ba? Dili man na siya ginabawal. Dili man na siya ginagawa. Pero, doon na lang tiro. Diba? Walang din yun. Too much love will kill you. Amen. Pero, my love will see you through. Kaya wala? Masa ka? Love? Love will keep us alive. May gugma. Ang gugma, makakuhin mo na ba? Ano ba? Pero ang gugma, makapatay po. Okay ito, too much love will kill you. Kasi masubrahan kang gugma, makapatay po. Sabi na may in love, patay. Pero ayun ito, pinahanglan, balansira. Kabalo ka, how to cope your love. Saan mo pag-manage ang gugma. Ano yung pinakakuan niya? Okay, sige. Next, storks. That is familial love. Gugma nga kanang iusaptan na gugma. Next is philia. It's called philia brotherly love. Diba? Dahil yung brotherly, nasa sisters in Christ and brothers in Christ. Doon ay tawag ng mga organizations. Diba? Brad, sis. Lagyan sa mga fraternity. That is called philia. Mo na siyang klase. Is philia. Hindi po tawag na brotherly love that unites believers. Yes. Nagsuunan sa iglesia. And then, agape love. First and foremost, agape love. That is God's love for humankind. Ano? Palito lagi sa first John 4:8, ang Diyos gugma. Ay una man siya, ay gugma alam ka na to. Amen ba? Why not nga kung suklian po ang may pamag-uros-uros ang itong gugma ito sa Ginoo. That's better. Amen. Kaya kung gugmang pag-usapan sa Ginoo, grabe good kayo. Di good na itong makarok ang gugma sa Diyos. Di na itong maabot ang gugma sa Ginoo. Amen ba? That's why after this, ato ang tawag na service, doon natin paghahilo, ano natin program. We have to iikon natin kamay. Natagal na ito o tawag na importansya. Sa ibang pasabot yun din, ginaigo nila na dili Valentine's, hindi heart. Okay. Next. Okay po, please. Next na po. Slide. Okay.
The Bible reveals different expression of love. While the English language uses one word, love. Kung imo ang kuanon, ato ang natagag dito pagtagal sa ani. If we say, I love blank, kung say imo ang idugtong anak. Okay ba? I love blank. Okay. Ikaw na ang mudugtong anak. Ako ano yung muuno niya? Okay. So, ano siya niya? Uses one word love. The Greek language describes different kinds of love that helps us understand God's design for relationship in His heart toward us. Kung saan yun ang tawag na design sa Ginoo. The origin of God's heart. How God designed the original heart. Sa akong design sa Ginoo. Ato para ito masabitan. Okay. Next. Muna gingon dito sa Eros ganyan. Eros refers to romantic and marital love between a husband and wife. No? Between a husband and wife. Do the word Eros itself is not directly used in the New Testament. The concept is clearly seen in the Scripture. So, this is the time. This is the time. Okay? So, possible na kuha na tudluan dito sa Ginoo kung what is the exact meaning of Eros. Sa panahon karon, although mauganit ka, no? I-share ko na ako sa mga student. Sa panahon karong panahon na, according to the research of the Department of Health, ang problema ng research karon, as early stage of the pregnancy sa adolescent at the age of 9 years old, pinakabata, buntis na. Buntis. Why? Because of the lust of the flesh. Di na pugnan. Kasama sa pag-ingon, wala may lain na may gugma ka. Doon naman kay, ang yun din na mapugnan yun sa tibok ka ng heart. Kasi segundo matibok mag yun ng heart. Pero lahit ko magtibok sa in-love mo sa ka. So mo lang to. Karon na medyo nakuhaan gamay. Na problema gyud. Ato ang Okay, next. Para magpatani, ganito mga man. Nice, palit ko. Romantic love is a gift from God. Yan. Romantic love is a gift. Gasa man na siya ang gugma gikan sa Ginoo. It is beautiful, pure, and honorable when expressed within the covenant of marriage. Kung ganay na uban, wala pakasal karon this is the time na pakasal na mo. Yan. Sa atong church, naatay magkasal. Ako, wala ko ako'y tawag na kuhan. Apply ko man ko og tawag na marriage license. Licensing sa kuhan, marriage. Pero pwede ko mag-initiate, mag-officiate. Officiate ko, pwede. Sa ceremonial, pwede siya. Pero mag-signatory, atong na-ay siya. Ha? So kung gusto niyo magkasal, huwag na lang. Para ma-set na ko na siya. Plano maninggal sa ating si Bandit ang kasal siya. Nakakay nakaplano mo na kasal niya, nakakaya po ka. Nakakay pastor din ni Pastor Alex, pwede siya magkasal.
No? Pwede siya magpirma sa kasal. Ano naman siya license. Ako, nag-apply naman ko. Eh, seminar naman ko sa PSA. Doon naman yung Pastor Alex. No? So, ang ko na lang, mag-apply na lang yung application. Ano mo kikuan diha, pero wala pa ikuan. Pero sa panahon ko, kung doon ay magdali na magpakasal, anytime si Pastor Alex, pwede na ito makuan. Pwede siya mag-officiate gapon. Ako pwede mo ko mag-officiate, pero hindi na ako pwede magpirma. Ano? No? Sa DCMEF, na ako dito, sa Chaplain, na ako. Pero mas, pag private din ako, kailangan tayo kawag na lisensyado na magkasal. Yeah? So, ano ra? Kung gusto yun yung special yung kasal, na walay langin nga pagkamura yun ya, wala problema. Para kamuray mo kung dili, tawag na, nataagal na ito niya ako. Tawag na ni, insulator ako dito. Insulator, 50 meters na ako isang rolyo. Unique ba no? Unique. Okay, sige. So, muna din ko ito. Honorable when expressed within the covenant of marriage. Okay? Marriage is honorable in all. And it bends in detail. 5. Kinahanglan yun na siya. So, this is the time para match pag yun ang blessing ni Lord sa mga mag-uban. Panalang sa Ginoo, mas kung saan gugmang nga uros-uros, mas labaw pag ipakasal mo. Uros-uros ko ng panalangin sa Ginoo. Okay. God designed romantic love not for lust or immorality, but for commitment, faithfulness, and unity between husband and wife. Okay? Romantic love must be guided by holiness and commitment, not by uncontrolled passion. Okay. Okay. Number 2, stores familial love. Store speaks of natural affection within families. Maupo na sa pamilya po mo siya. Okay? Between parents. Okay. The love between parents and children, brothers and sisters. Sa pamilya na siya. Familial love. The Bible emphasizes the importance of family love and responsibility. But if A provided not for his own, he had denied the faith. Okay? Family love reflects God's care. When families love each other properly, they show the world a picture of God's faithfulness. Ako na. Ang gugma sa tibok panay. Okay. Number 3, philia. Brotherly love that unites believers. Philia is friendship love. Wala to. Deep affection between believers. It is the bond that strengthens the church. Kaya mga sama ini, no? That is called philia. No? Mga kaigsuunay din nasa simbahan. Let brotherly love continue. Ito. This love promotes unity, kindness, and support among Christians. So, makita mga Kristohano, ang magigugma ay pinaka-importante, pakita din natin. Wala tayong unification. The church should not be divided by pride, jealousy, or competition. Filial love builds fellowship and spiritual strength. So, muna siya. Mga ito nagkaroon sa mga samaniini, fellowship, fellowshipping, na tayo mga tawag na prayer. Diba? Muna siya. Ano naman? So, may strength, no? Ang strong ang relationship tinaagi sa spiritual na pagkinabuhi. Okay, next. Number 4, agape love. God's love for humankind. Mauni ang usapay importante ko. Agape is the highest form of love according to 1 Corinthians chapter 13. Ang agape love. Unconditional, sacrificial, and selfless love. Dili tawag nga kasarili nga gugma. Nawa si Kristo.
iyang gihatag iyang kaugalingon ngadto kanato. So dili siya selfish, dili siya tawag nga selfish. Amen. Hindi siya makasarili. Iyang gihatag mismo, i-offer niya iyang kaugalingon para kanato tanan. Okay. It is the love that God shows to us. Pakita din niya. Salawa, grabe ka yung gumba sa Ginoo. Huwag kayo paglubad ang gumba sa Diyos. For God, muna yun, di ba? Sa John chapter 3 verse 16, nasayod na na. Agape love is not based on feelings, but on choice and sacrifice. It loves even when undeserved. Diba? Agape. Sa agape love. Next. Okay. Because God first loved us with agape love. We are called to love others in the same way. O na. Kung saan pakita sa gugma, sa Ginoo sa tuwa mo po na ang dapat pakita po na ito sa isig na tao mo. Labaw sa tanan sa Ginoo. Okay, doon ay tawag nga acronym about love. L-O-V-E. L, love that lets go, not controls. Wala kayo makakontrol about love. Pero kinanglan, love is patient and love is kind. O, tignan mo niya. O, obeys God even when it hurts. Saktan na. Sakit na, no? Kalmalang dugod, pero hindi lang. Sunod lang kung saan kaubot mo sa Ginoo. Stays vulnerable enough to stay. Above all, love each other deeply. A is endures pain when walking away as a sinner. Love never fails. Ang gugma, hindi ma-forgive. God is love because we know ng Diyos gugma. Tandaan nyo natin. Next one. All true love begins with God. Romantic love, family love, friendship love, all must be rooted in agape love. Tandaan nyo nato ang gugma sa Ginoo. Mga ginay pinaka-highest form of love. Ang gugma sa Diyos. Being rooted din siya, tinanglan, ugat yun ka, tinagi sa gugma sa Ginoo. When we understand these four types of love, we grow in, una, strong marriages. Strong ang panag-iusa sa mormatian. Healthy families. Sa kaibigan nila, kaibigan. Okay? United churches. Kung pasabot sa unite sa Iglesia. And then Christ-like character. Kinaiya sa ni Kristo mo pimakitan. So, mas nindot pag yun to ng Christ is the center of the family. Nindot siya. Ano ba kung si Kristo? Siya ay sentro sa atong family. Okay, so muna siya makaigsunan. Padayon ka, pasalamat dito sa Ginoo sa iyang kaas at tinuloy. Every time, ato papasalamat sa Dios, galing man sa iditan ang gumba sa Ginoo. Wag yo'y paglubad ang sa kantuka. Praise God. Okay? Salamat ta. Hallelujah. Dalay ko niya Diyos, salamat Ginoo sa igayon na itudlo karon Lord about 4 types of love. Sa kami Ginoo, the highest form of love is agape love. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Lord sa igayon na kanunay na ikaw na ikong maanak ka na. Dalay ko ka sa ulit at sa ngalan ni Jesus.